Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nayanig ang Malacanang ngayong linggo matapos sumabog ang controversial na Zero Remittance Week, isang protesta na ipinahayag ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Sa naturang linggo, pinili ng mga OFW na tumigil sa pagpapadala ng remittances bilang simbolo ng kanilang suporta kay President Rodrigo Roa Duterte. Ibinangon nito ang mga isyong matagal nang binabaliwala tulad ng kalagayan ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa at ang kanilang mga hininging benepisyo mula sa gobyerno. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga opisyal ng gobyerno at mga eksperto sa ekonomiya. Isa sa maunang tumugon sa issue ay si Atty. Claire Castro, isang kilalang abogado at tagapagsalita ng Pangulo ng mga karapatan ng mga OFW. Ayon sa kanya, naunawaan niya ang nararamdaman ng mga OFW at kanilang desisyon na ipakita ang kanilang hinaing sa pamamagitan ng Zero Remittance Week. Ngunit iginit niya na ang aksyon na ito ay maaaring magdulot ng higit pang problema sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa mga pamilyang umaasa sa mga remittance. Meron ding ang mga alternatibong paraan upang iparating ang mensahe ng hindi umaabot sa ganitong matinding hakbang. Tinutulan naman ng ilang sektor ang hakbang na ito na sinasabi nilang hindi ito makakatulong sa pangmatagalang solusyon ng mga problema ng mga OFW. May mga nagsasabi ring ito ay magdudulot lamang ng masamang epekto sa pamilya ng mga OFWs na umaasa sa kanilang mga remittance. Sa kabila ng mga puna, marami pa ring naniniwala na ang Zero Remittance Week ay isang makatarungang protesta upang mapansin ang mga hinaing ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Sa ngayon, patuloy ang pag-uusap sa pagitan ng mga leader ng OFW groups at ng Malacanang upang maghanap ng solusyon sa mga isyong kanilang itinaas. Ngunit nananatili ang tanong, huli na nga ba ang lahat ng ito? Magiging epektibo kaya ang mga hakbang ni Atty. Claire Castro at ng gobyerno upang mapabuti ang kalagayan ng mga OFW? Isang bagay ang tiyak, ito na marahil ang pinakamalaking hamon sa administrasyon ng mga Marcos, ang pag-aalaga sa sektor ng mga OFW na nagsusustento sa ekonomiya ng Pilipinas. At yan nga mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Para ipakita sa administrasyon ni Marcos Jr. na hindi natutuwa ang mga kababayan nating OFW doon sa ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito ho muna tayo, dito kay sagot ni Erwin HR, Vice Chairman ng Maisog Croatia. Naku, matindi ho ito. Sinagot ho niya itong si Aling Claire Castro. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Matindi to. Game. Sagutin ko po isa-isa yung pahayag ni Atty. Claire Castro na sabi dapat mahinahon tayo mga OFW. With all due respect, Ma'am Castro, hindi po pwedeng sabihin ganun na dapat mahinahon dahil unang-una nakikita namin kung ano yung pagtrato ng ating pamahalaan kay Tatay Digong. Kitang-kita po namin sa video kung paano puwersahang pinaalis sa bansang Pilipinas ang ating mahal na Pangulo. At hindi nyo kami masisisi kung ganito ang nararamdaman namin para sa ating mahal na Pangulo. Wrong move. Masyado kayo nagpadala sa silakbo ng inyong damdamin. Masyado nyong kinapitalize yung pagpunta sa ibang bansa ni Tatay Digong at pagbalik niya dito, diretsong eroplano, diretsong Netherlands na. Ang kalaban nyo dito, hindi na mga vlogger. Kung kahit wala ho si PH Update, meron at merong vlogger na magpapatrending dito sa video na to ni Sir Erwin HR. Meron at meron hong isang vlogger na tatalakay magpapalabas sa kanyang channel dito sa mga sasabihin niya sa video na to. Hindi ho ang issue dito, ang mga vlogger, isaksak nyo yon sa mga kukote nyo. Ang issue dito, ang ginagawang panggigipit ng administrasyon na to sa kanilang mga kalaban sa politika. Yung mga ginigipit ng administrasyon na to, yun naman ang nakikita ng ating mga kababayang OFW na talagang naglingkod sa ating bansa nung mga kapanahunan nila, kagaya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kahit anong maniubra pa ang gawin ng administrasyon na to, mahihirapan ho sila. Ang kalaban ho nila dito, mga OFW. At yung mga kababayan nating OFW, malalakas ho ang loob ng mga yan. Tingnan nyo naman itong si Sir Erwin, ang sinasagot ho niya
Hindi ko naman siya minamaliit itong si Sir Erwin. Hindi ngayon pa lang natin nakita pagmumukha niya. Pero yung mga sinasabi niya, merong kargada. Nakukuha niyo ho ba mga kababayan? Yan ho, pagka nagsalita ang mga OFW, pinapakinggan ho yan. Pag panahon ng kampanya, isa ho sa usapan, isa ho sa pinapakinggan kung ano ang kanilang mga punto de vista. Kaya itong ginawa nila na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, akala nila panalo sila dito. Isa ho itong sa tingin natin pihit ng tadhana para maipanalo itong mga senatorial candidate nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Vote straight Duterte, nandyan na ho sa Gedli. Kayo na hong bahala, isulat nyo. 5-6, Atty. Vic, Congressman Rodante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, itong si Doc Richard Mata, nandyan ho sila. Itong si Atty. Jamie Bondoc, ayan, 53. Pastor Apollo Kibuloy, nandyan ho lahat sila. Lahat ng kandidato natin, ika nga, nakasalansan na dyan. 38 kong dante. Tuloy ho natin. At pangalawa, sinasabi niyo po na mayroon po tayong batas na sinusunod. Tama po kayo, mayroon po tayong batas na sinusunod. But hindi po ba nararapat na doong nilitisin ang kaso ni Tatay Digong sa Pilipinas, doon sa bansa natin? Tama po ba? Tama din po ba na ipadala natin o isurrender natin si Tatay Digong sa mga banyaga when in fact we are not anymore a member of the International Criminal Court? I am not a lawyer, pero I can read and understand po. Sa sobrang kabangagan ng mga opisyal ngayon sa pamahalaan, pagka nakabanat sila ng pulburon, akala mo, pagka nagsalita sila, paniniwalaan sila, ganun-ganun na lang tatanggapin ng sambayan ng Pilipino yung mga trip nila. Hindi ho ganun gumagana ang mundo. Masakit mang sabihin, masakit man tanggapin para sa mga politikong kagaya ni Marcos Jr., yung pag-iisip nyo ho, kahit ano pang pilit nyong ipakain yan sa sambayan ng Pilipino, pagkamali yan, mali, hindi paniniwalaan, ganun lang ho kasimple yan. Ganun lang ho kasimple yan. Ano ho kasi ang mentality nitong mga napaka-confident na mga government official na to, akala nila kahit anong kabalbalang gawin nila, kaya nilang paikutin. Yung kagaya ng ginagawa ni Boying, kaya ho nilang pihitin. Kahit na gaano pa kamali yung kanilang pagrarason sa mga bagay-bagay na ginawa nila. Akala ho nila, mapapaniwala nila ang sambayan ng Pilipino. Yon ang miscalculation ho nila. Nag-iisip na ho ang sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to. Ito, reaksyon lang naman to sa mga sinasabi ni Sir at sa mga base ito sa mga nangyayari sa social media ngayong mga panahon na to. Wala ho tayong dinadagdag na kung ano pa man dito. Wala akong dagdag bawas, ika nga. Kumbaga base sa mga kaganapan, sa mga sinasabi nila at reaksyon ng mga OFW ngayong mga panahon na to. Ito ho ang resulta ngayon. Hinahahain ko ho sa inyo. Masakit bang tanggapin, mapait mang lunukin para sa mga opisyal na to. Pero ang katotohanan ay hindi nyo mababago na dismayado ang mga OFW doon sa kabalbalang ginawa nyo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bring PRRD back. Ganun lang naman ho kasimple yun. Pangatlo, sinasabi niyo po na hindi lang gobyerno ang maapektuhan, kundi pati ang pamilya. Ma'am Castro, huwag niyo pong alalahanin ang aming mga pamilya. Kung magugutom sila or ano pa man ang mararanasan nila. Nag-uusap-usap na po kami na sa ganitong petsa from March 28 to April 4, hindi kami magpapadala sa inyo. So alam na po nila ang gagawin at handa po kaming magtiis para sa aming mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. From March 28 to April 4, magkakaroon ho ng malawakang matindihan at malupitang zero remittance para sa mga kababayan nating OFW. Di ho tayo naghihikayat dito, prerogative ho nila yan, desisyon nila yan, kung ano man ang naging arrangement sa kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas, nasa sa kanila yan. Kumbaga dito, binibigyan lang natin ng reaksyon yung mga kaganapan sa social media. Kung kayo ay makikiparticipate dyan sa galaw na yan, mag-comment ho kayo sa baba. Hindi ako nag-i-encourage o kung ano pa man. Desisyon ho yan ng mga kababayan nating OFW. Talagang yung mga nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ho nilang magtiis. Yan ang sigurado natin. Kaya yung ginagawa nyo na yan kay Tatay Digong, napakalaking pagkakamali niyan.
Claire Castro, sabihin mo kay Marcos Jr., mali ang ginawa natin na pinadala sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, napakalaking pagkakamali ho mga kababayan. Ngayon, hindi pa nag-uumpisa ang 2028 presidential election. Ika nga ni Boying Remulla, done deal na yan. Panalo na si VP Sara. Totoo. Real talk ha. Real talk, panalo na ho itong si Vice President Sara Duterte. Kung ngayong gaganapin, ngayong araw na to gaganapin ang presidential election, talo ho si Marcos Jr. Sa bagay, kahit ano pang kabangagang gawin nitong si Marcos Jr. Sa loob ng 3 taon mula ngayon, wala hong mababago sa totoo lang. Hindi na ho enough ang 3 taon para magkaroon ng proyekto, solusyonan ng mga problema ng Pilipinas o kahit pa paano maibsan yung mga problema na nararanasan ngayon ng ating mga kababayan. Kulang ho, 6 na taon nga, nabitin si Tatay Digong tapos itong bangag na to, 3 taon, maaayos niya yung mga problema na yan. Malabo hong mangyari yun mga kababayan. Kaya kampante lang ho kayo kung ano ang tindi ng suporta ng mga kababayan nating OFW dito kay Vice President Sara Duterte. Titindi pa ho yan pagka papalapit na ang 2028 election. At pagka in-impeach itong si VP Sara, tandaan nyo ho mga kababayan, lahat ng mga trumabaho dito kay VP Sara, markado na yan sa sambayan ng Pilipino. Tingnan natin. Kaya nga itong senatorial election na to, medyo excite ho tayo mga kababayan. No? Talagang dito, nakikiramdam na yung mga assuming na magiging senator kung paano nila tatrabahuhin itong si VP Sara. Huwag kayong magkakamali. Huwag kayong magkakamali. Okay, ma-impeach nyo si VP Sara. Pero ano ba ang anong tawag dito? Ang magiging imahe nyo sa ating mga kababayang OFW at yung mga taga-suporta ng mga Duterte sa Pilipinas? Anong magiging imahe nyo? Pinagkaisahan nyo itong si Vice President Sara Duterte para maipwesto yung mga ambisyoso sa 2020. Naku, ang pangit naman yung tingnan yun. Inimbestigahan nyo ang confidential fund itong si Vice President Sara Duterte, pero yung ibang mga government official na tumatanggap ng confidential fund, pinalampas nyo. Naku, ang pangit yung tingnan nun. Hindi pa nag-uumpisa itong hearing na to, kahit na ano pang mga ebidensyang ilatag nyo, tapos na ho, ika nga, yung pananaw, yung paniniwala ng ating mga kababayang OFW at yung mga taga-suporta nitong si VP Sara, nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ika nga ni Boying, done deal na. Walang ginawang mali si VP Sara kahit ano pang ebidensyang ilatag nyo dyan. Pagka tinanggal nyo si VP Sara, isa lang ibig sabihin nun, dinidispatcha siya para hindi makatakbo sa 2020. Yun lang ang kadahilanan nun. Kasi ngayon, kung talagang gusto nyong, naku, mayayari tayo dito. Baka tayo makita dito sa video na to. Sige na nga, umpisa na ho natin ang ating pangalawang video dito sa video na to. Dito ho tayo kay Aling Claire Castro. Ito na, ano ba to? 30 minutes lang naman na tanungan to ni ating Claire, itong si Atching Claire. Pakinggan natin kung ano na naman mga kabalbalang pagsasabi niya dito sa press briefing na to. Gang! Hi, Yusek. Good morning po. Morning po. Okay. Yusek, sa isang interview po kay ICC spokesperson Fadil Abdallah, he thanked the Philippine government for showing commitment to international accountability mechanisms, and they also urge all countries, including the Philippines, to join or rejoin the Rome Statute. So how does Malacanang want to respond to this statement from the ICC spokesperson? Opo, nagpasalamat po sila sa ating nagawa. Kung ang nagsalita mismo po ay mula sa ICC, ipinapalagay natin ang ating naging itong Ali na to, gusto niyang gusto niyang magmukhang intelihente sa social media, sa mga press briefing. Pero lumalabas yung kanyang katangahan, no? No, gusto niya yung tipo, yung the way na magsalita siya, the way na deliver niya yung mga sagot niya. Akala mo talagang intelihente yung mga sinasabi niya. Pero pagka hinimay mo, puro basura, anak ng toko. Ay, ang galingan nyo ho, yung pagsagot, yung laman ng mga sagot, yung mga delivery, wala kaming pakialam dyan. Mas maraming manunood sa inyo. Ayusin nyo yung linalaman ng mensahe, pero yung wala kaming pakialam dyan. Pakikipagtulungan sa Interpol at ang ating pag-i-implement ng ating batas ng RA 9851 ay walang nilalabag na batas. Sumasang-ayon ang ICC na ang pag-surrender natin sa dating Pangulong Duterte ay naaayon din sa kanilang batas o rules. At gusto ko lamang idagdag dito, kasi kung sila ay sumasang-ayon sa ating naisagawa,
Kamakailan lamang ay nabanggit din po ni Benito Ranque, yung co-convenor ng Bring PRRD Home. Siya mismo po ang nagsabi, and I quote, dito po sa news po na sinulat po ni Cheng Ordonez ng Daily Tribune. Ito ho, pinorward-forward na natin. Habang pinoforward-forward ho natin, bigla ho tayong nawirduhan dito sa press briefing na to. Bakit kailangan meron pang camera angle, anak ng tokwa? Press briefing lang yan, dapat nakasentro sa mukha mo at doon sa nagtatanong, wala na ho maraming cheche-bureche, meron pang pa-slow-mo. Ano, cinematic para ka makatotohanan yung mga pinagsasabi mo, anak ng tokwa. Ang press briefing, ang alam natin, kagaya sa China, yung kagaya sa Amerika, ano lang ho yan, nakasentro lang sa mukha ng nagsasalita. Kagaya ng mga nasa Canada, yung mga nagsasalita sila, di ba? Tingnan nyo naman to. Pati side view. Tingnan nyo naman yan. Parang butod 2.0, anak ng tokwa. Ba't pati sa gilid, meron ka shot? Lang yung press briefing yan. Oh, anak ng tokwa. Kakaloko ka, ha? Magandang hapon po, Yusek. May nilulunsad pong global campaign ng ilang grupo ng mga OFW po, particular yung Maisog Croatia sa Europa, kung saan ikakasa daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Matindi ho itong itong zero remittance sa nagaganapin sa 28. Mabilis yung balita na nakaabot sa Malacanang. Ang problema ho dito dahil sobrang nagtrending itong zero remittance na to, baka sa iba't ibang dako ng daigdig yung mga kababayan nating OFW, makiisa dyan yung pasimple sila, hindi na rin ako magpapadala sa 28 hanggang sa April 4. Di ba? Yung pasimple lang sila, yung tipong hindi sila Duterte, hindi sila vocal na Duterte supporter, hindi sila maingay sa social media, pero dito sa kaparaanan na to, sigurado mapapanatang ko tong administrasyon na bangag na to. Di ba? Biglang gumanan yung mga kababayan natin sa Hong Kong, sa Canada, sa iba't ibang bahagi ng daigdig lang yung administrasyon to, magagantihan ko na. Hindi ako magpapadala. Yari kayo dito. Miscalculation na naman. Parte na po ito ng kanilang kampanya para po maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito, lalo na't may potential po itong epekto sa ekonomiya ng bansa, at syempre malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittances ng mga OFW. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan, no, ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. Ayun na nga, sinagot ka na nitong si Sir Erwin. Wala, nakausap na nila. Hindi, wag mong gamitin yung tipong ang dating parang naho-hostage yung mga... Ang dating nga, wala tayong sinasabi, baka ipigin na naman, ano na naman tayo dito, kung ano-ano na naman sabihin. Ang sinasabi natin dito, meron ng, kumbaga, meron ng arrangement. Hindi mo na kami makakapagpadala, ha? Kasi nakita nyo naman ang ginawa kay Tatay Digong. Paparamdam namin dito sa mga tampalasan na to ang ginawa nila, mali dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. At wala naman, na karapatan yan ng mga natin. Grabe, no? Tinitira ho talaga nila. Wala tayong alam dyan, Tinitira ho talaga nila itong administrasyon ni Marcos Jr. Yayarin lamang na bangag-bangag ang administrasyon na to. Ano na tayo? Isargo na natin to. Ika nga, di ba? Wala na, kung dire-diretso na. Anak ng toko, ibang klase itong mga kababayan nating OFW. Ibang klase yung debosyon nila sa ating bayan. Pagka mayroong mali, talaga hong tinatayuan nila, ika nga. Hindi ko kagaya nung iba dyan, mali na, pinipihit pa nila gawing tama yung mali. Kahit na anong gawin nyo, pagka mali. Yan ang problema ho dito sa bansa na to. Kaya naman para dito kay Aling Aling Claire Castro,
yung kalma na sinasabi mo, dapat yan ang ginawa nila noong inaresto ito nung kinidnap itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi yung pagiging kalmado na yan dapat ang ginawa. Dapat yan ang ginawa nyo. Kalmado muna kayo. Para ngayon, hindi kayo nakikiusap sa ating mga kababayang OFW. Paano? No, paano na lang biglang napaisip yung mga kababayan nating OFW. Ganito ginawa nila. Hindi, gawin natin 2 weeks yan. Ano mangyayari sa ating ekonomiya? Nakakalungkot man hong isipin, pero wala ho tayong magagawa. Independent ho yung mga kababayan nating OFW. Hindi ho natin sila mabubola. Hindi ho yan mabubola. Alam mo nila pagka BS yung mga pinagsasabi natin. Malalaman ho nila, at pagka BS yung mga pinagsasabi natin, hindi naman ho magpapakulay yung mga yan, lalo na itong si Sir Herbiscal 2712 mega love shout. Nakapag-segue pa talaga. Dito kay Ma'am Ariza yan, mega love shout. Maraming salamat to, di ba? Hindi ho natin sila mabubola dito. Kaya yung mga pinagsasabi mo, Claire Castro, alam na alam ng mga kababayan natin na karamihan dyan kargado. BS na BS, ika nga. Dapat sinabi nyo yan kay Torre. Calm down. Kalma lang. Huwag nyo masyadong, anong ginawa nyo kay Tatay Digong? Yun noong binalasubas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakikiusap na ang pamilya niya, kalma lang, dalhin mo na sa ospital, bili muna ng gamot. Anong ginawa nyo? Kumalma ba kayo? Kinausap nyo ba si Torre at sinabi kay Torre na, huwag nyo naman bastusin, huwag nyo naman babuyin, dating Pangulo yan. Ginawa nyo ho ba yun? Kaya kung gawin ng mga kababayan nating OFW na taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pasensyaan na lang ho tayo. Makikiisa ho ba kayo? Sasali ho ba kayo dito sa Zero Remittance Week para pagkilos protesta dahil sa mga ginawa nilang kababuyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sasali ka ba? Alam ko marami dito OFW kasi tinitingnan ko demographics natin tsaka yung location ng mga nanonood. Marami sa United States, naku, mga estados, dolyar, dollars. Marami, pinakamarami dyan sa US, Canada, mga nasa Japan, yan, mga Hong Kong, Singapore, naku, napakarami ho yan. Sasama ho ba kayo? Kasi Croatia to makikiisa ho ba kayo? Comment nyo nga ho sa baba para makita natin kung talagang solidong-solido itong gagawing Zero Remittance Week na to ng ating mga kababayang OFW. Aling Castro, tuloy. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Nakikiusap na yung Aling Claire. Sunod po mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Tingnan nyo naman yan. Ano yan? Cinematic, anak ng tokwa. Para magamit yung pagkakamahal-mahal na mga equipment na binili nyo. Parang mapagawa ng pelikula, anak ng toko. Sabi ko kanina pinupurward ko, ba't merong ganito? First time, ano to? Para magmukha professional, magmukha makatotohanan yung mga sinasabi nitong Ali na to. Puro basura lang naman lumalabas sa bibig na. Tingnan nyo naman yan. Yes, meron pang pa-slow motion, meron pang mga blur, bokeh background pa. Para saan yan? Gusto lang naman namin makita ang pagmumukha ni Claire Castro para sa ano pa yung mga... Po, yung Chinese Maritime Militia, naglagay na naman po sila, nag-install na naman po sila ng floating barriers sa Bajo de Masinloc na karating. Ano ho ito? Mga kargado na ho ito. Lahat ng tanong ng mga media dito, preparado ho ito ng Malacanang. At kung anong naratibong gusto nilang patakbuhin sa press briefing na yan, hindi naman ho interes ng sambayan ng Pilipino ang maririnig nyo dyan. Intereso ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Kaya i-forward na ho natin ulit. Ito, matindi to. Pakinggan ho natin. Good afternoon po, Yusek. Yes po. Following the photo of the First Lady which went viral over the weekend for allegedly being edited, on Sunday evening she posted a new family photo like she usually does, and now netizens are... like she usually does, anak ng tokwa, yung nagtatanong pa lang pinagtatanggol na yung First Lady. Ano pang aasahan nyo sa magiging sagot? Sila ano gagood. Ewan ko lang pero ako ho mga kababayan, malayo pa lang ang kalokohan, naaamoy ko na ngayong mga panahon na to. Like she always does. Tanong pa lang, kargado na. Are pointing out naman po that it's President Marcos who is
allegedly now edited in the photo. What is Malacanang's take on this since the photo po was posted on the First Lady? Again, hindi natin pinakakialaman yung mga peking picture na yan. Gusto lang natin marinig ang sagot ng Malacanang dyan sa mga kumakalat na peking larawan na yan o edited na larawan. Di ho natin alam. Di natin alam ha. Kaya hindi ho natin sinasawsawan yung issue na yan. Baka mapasok ho tayo, mahirap na. Diba? Doon lang ho tayo sa safe side. Di ka nga. Yung mga alam lang natin, yun lang ang pag-usapan natin dito sa PH Update. Ngayon, nasa mga netizen na yan, ika nga, kung paano nila tanggapin yung mga larawan na kumakalat nanggagaling sa mga official account ng First Family. Nasa sa mga netizen na yan, merong pinasayaw, merong pinaglinis, merong kinumpleto ang pa using AI. Di natin alam yan mga kababayan. Kung nandyan siya, wala siya, lalabas din ang katotohanan. Hayaan na ho natin. Ngayon, kung gusto yung pagkatuwaan, nasa sa inyo na ho yun. Pero hindi na ho para sa tayo sumali pa dyan sa issue nitong si Lisa Araneta na yan. Ladies Facebook page. Nakakatawa po. Yan, Una, sino po ba nagsabing tayo. edited? Sino? Di po ba kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited? Correct. Tama naman. I-prove nyo na kung edited. Di ba? Tama yung Nandun po sinabi. ba sila sa okasyon? Kasama po ba sila doon? Noong mga correct. araw na yun ay nandun pa sila sa nasabing venue? Kung Tama sino naman. nagsasabi na lahat ay edited, sila po magpakita ng ebidensya. Yun, tama naman. Palakpakan nun natin itong napakahusay na Yusek ng PCO. Diba? Tama naman yun. Wala naman siyang maling sinabi to. Ang issue nga lang, siyempre, tayo naman, di naman. Sa totoo lang, wala tayong pakialam kay Lisa Araneta Marcos. Kahit di siya magpakita, kahit kailan di na natin siya makita, wala namang problema eh. Meron lang yung ibang mga netizen na hinahanap. Bakit mo pinipilit mahanap? Pag nakita nyo naman, nagmamaktol kayo dahil nasaksakan ng kapangitan. Hayaan natin. Kung di nagpapakita ang palaka, hayaan natin. Diba? Wala naman po. Meron mo bang mawawala sa Pilipinas kung di natin makita yung Hayaan nyo lang mga kababayan. Kung ayaw niya magpakita, kung gusto niya magtago sa lungga niya o yung pagkakatuslok ng mukha niya, merong nangyari sa mukha niya, hindi siya pwede magpakita sa publiko, di ho natin alam. Pero again, hindi na ho paras tayo, hanapin pa natin yung ali na yan. Wala naman nung pakina. Wala naman nung kwenta yan, yung tipong asan si Lisa, asan. Kahit nandyan naman, wala namang kwenta, di ba? Ano lang naman, nanto ka. Huwag na ho natin pag-aksayan ng oras. Pag-uusapan natin yung kulang-kulang na BICAM report, yung mga flood control na palpak, yung mga nangyayaring vote buying ngayong mga panahon na to, at ikampanya ho natin yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon ho natin ilaan ang ating mga enerhiya ngayong mga panahon na to. Pagsuporta kay Tatay Digong, pagsasalita sa mga kababayan natin sa social media kung ano nga ba ang saloobin nila sa mga kaganapan sa ating bansa. Pero para ngayon hanapin natin yung ali na isa ho siya sa mga nagiging kasangkapan para ilihis yung mga dapat mapag-usapan, wag na, yan na natin. Follow up lang po, Yusek. Is there any reports po na nakakarating sa inyo or kay President Marcos na they are being now targeted for fake news? Parang it's moving up na po to the family. Sino po ang target? Ako wala akong pinapakalat dito sa First Family. Doon lang tayo sa factual lang tayo dito. Yung maling pag-aresto kay Tatay Digong, maraming linabag ang administrasyon, yung napakatinding korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa, yung paglipat ng pera ng pondo ng PhilHealth, kulang-kulang na BICAM report, doon lang ho tayo. Yun kasi pwede na natin pag-usapan yun kasi pinag-uusapan na yun ngayong mga panahon na to. Pwede natin babaran yung mga issue na yun at magbe-benepisyo ang sambayan ng Pilipino. Pero yung pagkakawala na yan at pagpapakalat ng fake news dito kay Bangag, wala ho tayong pakinabang dyan ng toko. Ano ngayon kung namagamo ka ni Lisa? Di ba? Ano ngayon kung di natin siya makita? Wala namang meron bang madadagdag sa Pilipinas? Wala ho. Meron bang mawawala sa Pilipinas? Wala rin ho. Ibig sabihin, walang kwenta yung mga tao na yan. Kaya wag na ho natin pag-usapan. Doon lang ho tayo sa walang humpay, napakatinding korupsyon, yung walang humpay na ayuda, walang direksyon ng ating bansa, lumalalang kriminalidad, lumalalang problema sa illegal na droga, issue ng PhilHealth, issue ng budget. Yan ho ang problema natin. Yung ginawa dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun ho, napakarami nating paksang pwedeng talakayin. Yang si Lisa, lubayan nyo na ho.
'Di ba? Kung ayaw niya magpakita, nasa sa kanya na 'yon. The first family po, any members like President Marcos and the First Lady. Ang tinatarget ng fake news? May nakakarating na po ba sa inyo na they are being targeted? I mean, Ever since, tinatarget na sila ng fake news. Hindi to bago. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Simula daw. Paanong simula? Si VP Sara nga umalis na sa Department of Education dahil walang humpay ang pamumulitika ng administrasyon sa kanya. Simula nung ang may kasalanan pa anak ng toko. Kailan ka ba pinanganak, madam? Ano, uumpisahan na naman natin mula sa umpisa, pakikiusap ng mga Marcos na to na makipag-tandem sila kay VP Sara. Hindi si VP ang nakiusap dyan sa magkapatid na bangag na yan, ha? Anak ng toko, wag mong ganon. thank you po, Wag Yusek. naman ganon. Follow-up question po mula kay Ano Ivan follow-up? Mayrina, GMA. Anong follow-up yan? Ivan, ano yan? Cinematic talaga. Ano, pelikula? Palabasin nating dramatic yung pagsasalita nitong si Claire Castro para maniwala sa bayang Pilipino. Mga luko-luko. Walang ganun dyan. Kahit cellphone lang ginagamit yung pang video dyan, basta maganda audio, okay na yun. Hindi nyo kailangan yung mga 4K, bokeh, walang kwenta yan. Bakit di ba hanggang sa ngayon dinadaan nyo sa appearance, pero yung kagaya ng ginagawa nila diyan sa alyansa, di ba? Ang gaganda ng setup, ang gaganda ng stage, ang gaganda ng yung mga venue ginagawa nila. Ano, pag nagsalita si Marcos anak ng toko, kahit gaano pa kaganda ng venue, kung ang magsasalita ay nauutal dahil sa mga kabangagan niya, wala akong kwenta. Kahit gaano kapangit ang venue, pero yung mensaheng ibinibigay napakaganda. Naku, kahit madilim pa sa madilim yan, papanoorin ng ating mga kababayan, sabihin ko sa inyo. Audio lang ang importante dito, hindi importante ang video. Tandaan nyo ho yan, mga kababayan. Kung ano lang yung sinasabi. Minsan kahit malabo ang video, basta maliwanag ang audio, masarap panoorin yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi usapan ng magandang video, cinematic. Wala nang problema magkaroon ng mga magagandang setup kagaya nung ginagawa ng mga nasa alyansa at itong press briefing ni Claire. Ang issue lang dito, basura yung mensahe.